Eto mga sir, meron tayong isang unit dito na yung overhaul. Click 150 to mga sir, na ang issue nito ay kalampag yung sigunyal at nagbabawas na rin siya ng langis. Papansin nyo may pila dito kasi ito yung bayad ni sir. Yan, 9,000 all in na. Kasama na yung black dyan sa sigunyal. At alam nyo naman siguro ang presyo ng sigunyal saka black set. Sigunyal pa lang nasa 6 plus na. Depende yan sa store na pagbibilhan kasi hindi kasi magkakaiba yung ano. Hindi kasi pare-pares ang presyo ng sigunyal. Sa pag-check naman ng sigunyal nito, ito nga, at nakatanggal na. Atake mo nga. Nakatanggal kasi kapag once na nag-check kami ng unit, pero pagdating ni sir, nakita ko na talaga na may problema yung sigunyal nito. Ayan ha. Sakit lang. Sakit lang. Ayan, rinig niya. Yung tok-tok-tok pag kayo nahatak. Ayan. Malawag po yan na at hindi lang bearing ang problema niyan. Ayan, papasilip ko rin sa inyo. Ayan, para makatipid si sir. Kasi nga, ang total na 150 kapag kami nag-overhaul, parts and labor po yan mga sir, ay 14.5. Andun na yung sigunyal, andun na yung black seat. All in na. Kumbaga package na yan hanggang sa gawa. With 2 months warranty. Wala kayang gagastusin sa loob ng ng 2 months kapag once na nagkaroon ng problema yung ating ginawang motor. Yan, kasi sa iba kasi aftermarket, top overhaul 12,000 ang sinisingil, yung iba 16. May pakita ko sa inyo. Importante tanggalin mo natin yung kanyang makina sa kanyang chassis. Umaanda to mga sir, kalampag lang yung tunog. Hindi ko na naiparinig sa inyo dahil iiwan pala ni sir. O pinapaiwan ko kay sir kasi para matulungan ko siya sa sigunyal at makatanggap ng pre-sigunyal. At ito, pinag-ipunan talaga ni sir na puro bari yung binayad niya. Okay lang yan mga sir. Sige, pag-iwalay mo natin ito mga sir. Tayo, may mga ginagawa pa tayo. At waiting pa sa iba. Yan na yung makina ng Click 150. Yan yung chassis niya. Nailabas na. Ito na yung wawalwalin natin ngayon. Sobrang hirap tanggalin yung kanyang mga water pump. Isa rin yan sa mga sa tagalan na hindi nabubuksan yan. Ganyan, nag-stack up. Ang dalas din namin ma-encounter yung ganito. Yung nag-stack up. Sa wakas natanggal na rin yung kanyang water pump. Nakakuha sa dasal. Sunod naman natin yung mga crankcase bolt. Ay pala, stud bolt. Ayan pati spark plug sa sobrang tagal naiiwan na dito. Okay, salta natin yan. Spark plug, cylinder head, check din natin yung kanyang valve guide, pero parang goods pa naman dahil hindi ko naman din narinigan ito nung pina-under to, pero check pa rin natin yan. Talagang pinag-ipunan niya yung pampagawa, tig-20 dahil malaki na rin kasi yung kilometer nito mga 100 plus na rin. Ito, lalim. Oblong na. Tapos sunod natin yung crankcase dito. Pag natanggal yan, makikita natin yan na kalampag na agad. Hindi, tanggal na. Pag once kalampag mga sir, mahuhugot mo ng kamay mo na yan. Kapag hindi naman kalampag or bearing lang ang problema niyan, hindi mo mahuhugot yan. Ayan, nahuhugot na siya. Ibig sabihin, kalampag yan mga sir. Magta-try din naman tayo dyan para makita natin. Bagong bearing, sasalpak natin ito.
Para makita ni sir. Iniwan niya kasi, kaya karapatan niya rin na makita kahit wala siya. Kaya binigyan na lang din natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga piece ang gagamitin natin. I-order ko muna yung black set niya. Tapos, check din natin yung, yung bulb guide para makasigurado. At isang kalasan tayo. Papatagal lang naman sa atin dito yung maghugas. Pero yung kuwan naman, pag-assemble, madali lang. Pag lagi-lagi mo naman ginagawa yan, sisiyo na lang sa yan. Pero pagka first time mo lang, gagawin mo lang naman dyan, segregate mo bawat side by side. Gusto naman? Okay, gusto naman yung kanyang balbula, saka yung okay naman. Tapos gagawin natin ay maglilinis na lang. Lilinis na natin ito, tapos pakuha natin yung pisa. Eto mga sir, nalinis na natin yung crankcase. 3 pisa, malinis na rin yan. Okay, malinis na rin. Tapos ito na yung pisang gagamitin natin. Ito yung black seat nya. Tapos bearing. Okay. Tapos ito, ititesting natin dun sa kanyang sikon yan para makita nyo rin. At may idea kayo. Pag once na malala ang kalampag, hindi lang bearing ang problema. Suksok mo nga ito doon. Genuine parts ang gagamitin natin mga salat. Tatry lang natin kasi bibigyan ko si sir ng pisa para kahit paano makabili siya. Madumi yan. Madumi. Dapat linisin mo muna. Kasi pag madumi yan mga sir, syempre kakalang yung dumi doon sa pagkaano, kaya sisikip siya, pero hindi siya totally yung goods gamitin. Maraming beses na rin namin na-encounter yung ganyan. Kung yung mga iba sinasabi bearing lang, na-try na rin namin yon. Anong nangyari? Bumalik ng this customer, malawag pa rin. O di, sinong magkakaroon ng aberya, yung gumagawa. Kaya doble-doble gastos lang. Yan. Tapos lagyan mo lang langis para swabe-swabe yung pagpasok at hindi magasgasan. Yan. Tinitesting natin mga sara para may idea rin kayo. Mayroon ba pagsapalaran sa bearing lang dahil sasablay lang din yan. Sasayangin lang natin yung bagong block natin. Ayan Kanina nahirapan ipasok kasi gawa kasi ng siyempre madumi pa yung item, yung pisa. Kaya sumasabit yung dumi. Ngayon nung nalagyan natin ng langis, pasok na pasok. Kaya useless pa rin to. Kaya obligado kailangan nating tanggalin. Kasi ang gagawin ko mga sir, bibigyan ko lang si sir ng isang side. Ito, tatanggalin natin yan. Tapos bibigyan ko si sir ng ito. Baka mga ito. Tapos punasan mo rin yan. Tapos lagyan mo rin langis para may Okay, linisan din natin. Nadudumi lang to mga sir. Pero kulang lang sa linis yan. Purpose natin makatipid si sir. Wawarantihan ko pa nga yan Kaya huwag kayo matakot. Ang dami nag-aabang nito. Kaya taon-taon lang talaga. Kung natapat sa'yo na mayroon ako nito, bibigay ko sa'yo. Libre lang naman to. Hindi naman ito may bayad mga sir. Ang may bayad lang dito yung bearing. Yan, ayaw talaga pumasok. Yan lang same procedure yung ginawa natin dun sa sigunyal. Ito tatanggalin ko to, tapos tatanggalin to, ililipat doon sa kabila para makabuo ko ng isang sigunyal. Okay, gagawin ko muna yan. Tatanggalin ko na yan sa itong side. Ito mga sa pinapainitan natin dahil natapos ko na rin gawin yung sigunyal. Ito. Yan yung gagamitin ni sir na sigunyal. Parang sariwang-sariwa. Pagdating doon sa sa mga ganitong mga bagay, ayan. Kayang-kaya ko pong gawin 'yan. Wag lang yung yung kalampag kapag wala akong pisang may bibigay, wala talaga may bibigay. Pagka mayroon on the spot, nandito kayo, sinasabi ko naman din kagad
kung i-grab nyo, mas maganda, kakatipid kayo. Si with warranty naman yung mga sir. Kaya pinapainitan natin sa loob ng 15 minutes para may salpak natin to. Okay, painitin mo natin mga sir sa loob ng 15 minutes para may salpak natin na maayos yung kanyang sigunyal. Okay, napainit na at may salpak na. Palalamigin naman natin, tapos lalagyan na natin yung kabilang crankcase nya. Ayan mga sir, lalagyan na natin yung bagong valve seal natin. Tapos sunod natin yung habang pinapalamig natin yan, pila natin lagay na yung piston naman na bago. Ito na yung bago nating piston mga sir. Ito na yung kanyang karton, yung piston ring. Ha? Okay, ito na yung piston ring mga sir. Yan, lahat original lang ginamit natin. Hindi tayo gumamit ng aftermarket yung mga sir, kasi sumasablay ang aftermarket kung minalas-malas. Okay, kabit mo natin yan dito. Sa piston ring, kailangan ay hindi siya magkakalapit yung gap, kasi uusok po yan. Kung hindi umusok, mga ilang buwan lang uusok na agad yan. Kaya dapat ilayo nyo yung gap. Kung baga ipa-ekes nyo. Ito, nagabit na natin yung piston ring, oil gap. Ayan, naka-check na rin. Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. At nakikabit na rin yung ating base gasket. Ayan, bago. Huwag nyo nang lalagyan ng sealant para hindi bumara yung sealant na yan doon sa oil line or sa daanan ng coolant. Kapag natanggal, maaring umikot dun sa radiator. Malilit lang yung row ng radiator natin. Ayun, mababarahan ng isang row, kaya mabilis mag-init. Bagong block, ayan na, kabit na natin. Yan yung tornilyo ng drain ng coolant, tapos yung hose. At bago nyo isalpak ton, lagyan nyo ng langis para hindi magasgasan yung piston ring natin, tapos yung piston at yung block. Okay, kabit na yung block. Yung head naman ay nabuo na rin. Sasalpak na rin yan. Kumbaga salpak-salpakan na. Ayan, sara yung motor mo, ito na pinagbuhan natin. Lahat ng pisang ginamit natin ay original. Di tayo nagkabit ng aftermarket dyan. Timing chain, ayan. Tapos chain guide, gasket, ito. Ayan, bago. Double check nyo mabuti kung bibili kayo ng pisa mga sir. Magkaiba sa 125 minsan paghalo-halo ganyan, minsan na ibibigay pang 125. Double check nyo para hindi kayo pabalik-balik kung kayo bibili ng pisa. Ayan mga sanay, kapit na natin yung kanyang head. Sunod natin dito dyan, water pump, tapos tambucho, cover. Ayan, pwede na natin yan isalpak sa kanyang chassis. Ayan. May nalagay mo yung kanina doon sa may green na Ayan, namasa nakatayo na siya. Ayan. Panggilid na lang. At na-check na rin yung wiring nito. Nalinisan na rin natin yung magneto. Yung magneto pala, ni-repaint natin. Dito nalinisan din. At pagkasamahin na natin itong mga sir. Ayan, tinatanggal lang yung tornilyo nito na nag-stack up na. Dahil buo na yung makina mga sir, at ito sinasalpak na, kinakabit na sa kanyang chassis. At para matesting na rin natin itong mapaandar. Okay, bali kakabit muna natin lahat-lahat.
Basta kapag kayo naman ang nagtanggal nito mga sir, kung saan nyo nahugot yung mga sensor, tandaan nyo lang naman yan, hindi naman kayo magkakamali dyan, dahil may mga patandaan naman yan, may color coding yan. Tapos sa sensor naman, magkakaiba yung sakit niyan, kaya hindi kayo maliligo dyan, maliligaw. Sige, kabit muna natin ito mga sir. Okay na po. Pero wala yung susi. Okay na mga sir, nakikabit na natin lahat. COVID yun. Kaso hindi natin pala mapapandar to, dahil hindi iniwan ng customer yung susi, ay yung remote pala nito. Excited na kami. Wala yung susi. Yeah, bukas natin ito itutuloy mga sir, paandarin. Kasi hindi iniwan. Nakalimutan siguro ni sir. Okay, bukas na ito paandarin mga sir. Kabitan natin lahat-lahat na. Kaya mga sir, naibalik na natin lahat-lahat. At nandito na si sir. At naibigay niya na rin yung remote. Ayan o, nakadala ni sir to. Sige. Try mo na, paandarin mo na. Para pakita natin. Ayun o. Tahimik na tahimik. Nagpalit din tayo ng filter. CVT cleaning. Nagpalit din tayo ng isang set. Noon. Dahil nakita niyo yung bininta ko kasi ano, pinost ko na binibita ko ganyan. Siya nakabili. Isang set yun, 900. Binigyan ko na rin siya ng water pump. Kasi maingay yung water pump. Libre lang yan. Yan, marami akong naibigay sa kanya dito. Yan, nakita nyo na, maandar na. Tinagal natin to dahil mag-diagnose natin tayo. I-reset natin yung ECU to TPS. So, ma-erase natin yung kung mayroon mang error code dito. At makuha din natin yung tamang-tamang engine speed na 1,500 plus 200. Na dapat maglalaro lang sa 16, 15, 17, ganyan. Kasi hindi ma-permanent ang 1.5. Ito dinadayag na natin mga sir. Para makita natin yung saktong-sakto engine speed. Yan, mababa yung minor. Makikita doon sa diagnose. At dito tayo mag-adjust. Para makuha natin yung 1,500 RPM. Siyempre, pag bago yung block, bago overhaul, break end pa rin ito mga sir. Kilometer na ito. Yan o. Yan. Taas na. Ayan, nakuha na yung saktong-saktong engine speed na 1,500 plus 200. Tapos painitin, checking kung may linkage. Okay, tapos na. Makakawin na rin si sir. Dito lang. Oh, may ano pa. Check ko muna kung may linkage. At syempre, under brake yan pa yun mga sir. Ano, tama na ba yung ano mo? Try na yan? Eh, pag kayo mo likod yan. Baka tumama. Baka tumama yung... Kasi yung ano, Okay.